Eto na nga po mga kababayan ha. Pag-usapan pa po natin itong ay nako. Etong chotomate. Ito pa. Kalokohan talaga ng lintik na gobyernong ito. Ito ha. Tore! Ikaw talaga number 1 na sinungaling talaga, no? Ito ha, panoorin niyo ito. 600 Quezon. 3 minutes police response. Kindly send policemen. Aurora, EDSA, intersection. Along EDSA na island. Wala pa eh. Una, malakas ang loob ko. Kasi yung lugar na yan, alam ko may patrol car talaga dyan. Tingnan mo ha. Tang-inang sorry, pero literal, sinabi na niya. Di ba? Sinabi niya literal. Alam ko. Alam ko kasi alam ko meron talagang patrol car dyan eh. Mantakin mo mga kababayan, sarili niya, binuking niya. Nagbibigay pa lang ng direksyon kung saan pupunta, dumating na yung patrol car. Pambihira. 600 Quezon. 3 minutes police response. Kindly send policemen. Aurora, EDSA, intersection. Along EDSA na island. Wala pa eh. Kalokohan. Alam mo kasi ang problema dito kay Tore. Kasi siguro ni-ready niya na itong patrol. 'Di ba? Ang tagal magsalita. So, umabot na siya dito. Hindi naman siya pwedeng dumiretso kasi ang layo ng U-turnan niya. Hindi na siya aabot ng 3 minutes. Yan nga yung sinasabi natin eh. The idea is not bad. Okay? But the problem is the situation. Yan po ang problema kasi yung sitwasyon po eh. Hindi po, alam niyo yun, madaling sabihin 3 minutes, pero yung sitwasyon, kasi yan, traffic yan eh. Paano kung na-traffic, tas bigla mo na lang tatanggalin sa posisyon dahil nagkaloko-loko, dahil lumagpas ng 3 minutes. Diba? Bakit nga ho? Kasi nga, hindi capable sa sitwasyon nating Pilipinas. Pangalawa, yung resources natin, halatang hindi kakayanin pa. Hindi katulad ng ibang bansa na matindi ha. Halimbawa nga, kung magre-responde sa isang bank robbery. Alam naman natin kung sa bank robbery, hindi naman po mga pipitsuging baril ang gamit niyan, di ba? Tapos ang ihaharap mo tayong mga pulis na, yung mga pulis po na ang bitbit 9mm lang. Minsan pumapalya pa. Di ba? Wala naman po. I mean, sana. Kunwari, providean kayo ng tawag dito, bulletproof vest. Dapat naka-ready na yung sa sasakyan. Di ba? Kasi ganun sa ibang bansa eh. Naka-ready naman sa sasakyan. Meron ba tayo? Wala. So gusto mo dumating doon na walang kalaban-laban mga kapulisan natin. So anong ibig ko sabihin mga kababayan? Okay yung idea pero kulang pa tayo sa mga resources na sana inuna muna yon bago yung papaandar ka, magpapamedya ka, maggagaling-galingan ka dyan. You understand? Kaya sumasabit eh. Alam mo, ganyan din na nangyari sa NCAP. Sabi nga nung isang napanood ko, sa isang video ng isang, ewan ko kung vlogger yun, na nagmumotor. Ang ganda ng punto niya eh. Maganda naman po yung NCAP. Wala naman pong problema at gusto naman naging disiplinado naming mga motorista. Ang problema lang, ladies and gentlemen, hindi po sapat ang iisang linya para sa motor. May isa pang ang linya dyan na bike lane na wala namang gumagamit. Sana ay paggamit na lang, i-shared lane na lang. Para lumaki-laki naman yung linya. Sabi niya nga hindi naman sa atin malaking kalsada. May mga sitwasyon talagang maliliit ang kalsada natin tapos ililimita mo kami sa iisa. So, the idea of NCAP, sabi nga niya doon, maganda. Pero, dapat isabay mo rin sa sitwasyon.
lawakan mo yung dadaanan namin, ayusin nyo yung mga signal, hindi yung bigla na lang magdidilaw sa gitna. Kasi 'di ba hindi na gumagana yung mga countdown. Kasi ang problema niyan, pag nagdilaw sa gitna, naandun ka, inabutan ka, napicturan ka. Ang dating nun, hinabol mo. Pero hindi mo alam, bigla-bigla lang palang dumidilaw. 'Di ba? Kaya nga may countdown yan para pagka, 2, 1, hindi ka natutuloy kasi alam mong sasabit ka na sa gitna. Ganun yun. Ang problema, wala. So, hindi pa prepared ang Pilipinas sa NCAP. Sana, nung panahon na tini-RO yun, sana pinaghandaan ng husto. Hindi Nagpasiklab ka agad itong MMDA. Parang si Torre, bakit ba ganyan ang nasa gobyerno natin ngayon? Puro pasiklab. Di ba? Nakakairita. Ay, naku kayo, ayusin nyo yan, ha? Hindi yung ganyang puro na lang. Kasi alam mo, itong gobyerno, manang-mana kay Marcos Yung panlabas lang yung inaayos, pero hindi yung panloob. Pangit yan. Marami dyan ganyan Maganda lang sa labas, naka-makeup. Pero ang bantot, pag... Kasi hindi inayos yung panloob, hindi naguhugas Di ba? Dapat, pag maganda sa labas, maganda rin yung loob. Inuuna nga dapat ang kalooban Hindi, marami dyan. Maganda, pangit ng ugali. Tama, mali. Ako, dami ko kilalang ganyan. Ang ganda-ganda, pero ugaling ng baboy. Dapat hindi ganun, mga kababayan. Dapat kung may aayusin ka, simulan mo dun sa pinaka-inner, tapos palabas. Diba? I-equip natin yung mga kapulisan natin bago natin pasunurin ng 3 seconds response. 3 seconds. 3 minutes response. Yung NCAP, bago natin ipatupad, dapat inayos natin ng lahat ng signal, nilawakan natin ng karsadang dadaanan ng mga mumotor. Diba? Hindi yung bigla nyo na lang ipapatupad nang hindi nyo inaayos yung loob. Masama yan. Delicate yan. Ha? Okay po, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kits po tayo ulit. Baka naman pwede mag-subscribe kayo. Maraming salamat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.